Sa video ito ay maglalagay tayo ng bagong CNC swing arm para sa ating mga motor. Ano nga ba yung purpose ng swing arm sa ating mga motor at kung bakit ito yung napili nating ipalit para kay Scarlett. At syempre kung paano yung step by step DIY process ng pag-install nito. So magandang hapon sa inyo, Moto Art here, at sa video ngang ito ay maglalagay po tayo ng swing arm po natin para dito kay Scarlett. Kasi kung makikita nyo naman, medyo napag-iiwanan na po yung ating mga swing arm, yung stock swing arm natin. So kahit na repainted po siya, medyo hindi na po siya bumabagay sa concept po natin. So basically, yung swing arm po natin, yan po yung nagsisilbing kapitan ng ating mga gulong para balanse po yung strength po niya kabilaan, dahil kung wala ito pwedeng magkaroon ng pagtagilid ng ating mga gulong, pwedeng mabengkong po yan dahil wala pong humahawak dito sa kabilang side. So katulad siya ng ibang mga motor na Aerox, NMAX at iba pang mga motor, may mga swing arm din yung mga yon. Dun sa mga maliit na CC or medyo maliit na motor tulad ng Beat, Mio, wala po silang swing arm kasi kaya na po nung kabilang side na i-handle po yung mga gulong, kung kaya naman wala pong swing arm yung mga yon. Pero dito sa Click, meron siyang swing arm na humahawak dito sa ating mga gulong. So basically yung purpose po niya, ayun nga, kapitan po ng ating mga gulong, at dapat matibay po yung quality ng ating mga swing arm na ipapalit katulad na lang ng ating mga stock para wala po tayo maging aberya or disgrasya na pwedeng mangyari sa kalsada. Kasi may mga ibang swing arm na kahit na aftermarket na is nasisira, napuputol dahil maninipis. Kaya naman yung binili po natin na swing arm ay galing po sa ARM, Arumi Motor Parts swing arm, at nabili ko lang siya online. Kung gusto pong maka-score, lalagay ko po yung link dito sa description. At yung rason po kung bakit ito yung napili nating swing arm compared po sa ibang mga brand ng swing arm, una, nakita ko yung kapal po niya, napaka-quality. So kumbaga straight to the point, swing arm po siya na matibay, quality para sa ating mga motor. So dahil CNC high grade aluminum na rin po siya, pwede rin po siya pang motor show, no? Kung kaya naman pwede natin masabing pwede siya pang long ride, pwede rin siya pang DN or pang mga show mga ganon. So dual purpose, kung kaya naman napaka-reliable po nitong swing arm na ito, at saka marami na rin mga gandang reviews nito. Yung ibang swing arm kasi na nakikita ko medyo manipis, tas ang daming sanga-sanga, no? Parang dahil maraming sanga-sanga, ang nipis na niya. Kung kaya naman prone sa bale, eto napaka minimalist lang ng dating, pati yung gitna, konti lang yung butas. Napakakapal din, no? Makapal. Yung iba kasi ang daming mga yung sanga-sanga, ayoko nun. Kasi bukod sa prone sa putol, napakahirap linisin kapag maraming mga design, over design. Ito, lang siya, no? Straight to the point talaga na swing arm lang na matibay, tsaka napakaganda. Kumbaga, kung gusto mo ng aftermarket na swing arm na CNC na matibay, quality at maganda, ito na yon, ito na yung hinahanap mo na yon. Kasi wala na akong makitang iba na kasing ganda ng quality nito, na makapal, also napaka minimalist. Tapos complete set na rin pala siya, guys. Meron siyang adapter dito. Ayan, kagaya ng ibang mga CNC swing arm, meron po silang lagayan dito. So dinudugtong po yan, and dudugtong natin. Tapos may mga tornilyo po yan, ito paikot. Tapos meron din po siyang bushing. So itong bushing na to or spacer, para dito yan, kung sakali mang nahulog, tumatakas, kung sakali mang medyo kailangan na spacer or bushing ng ating mga aftermarket na tambucho or stock na tambucho, pwede po nating malagyan yan. So nakapanood na po ako ng ibang video kung paano install yan. Naman siya sobrang komplikado, halos plug and play lang naman. Pakita ko sa inyo kung paano yung magiging fittings natin dito sa 4Road. Alam nyo na po kung paano yung fittings na gagawin nyo dito sa swing arm po natin. So tayo kasi naka 4Road po tayo, pero for idea, naka bracket naman tayo. Kung kaya naman yung tornilyuhan ng stock, ayan, ganun pa rin, same pa rin, no? So by the way, bago natin siya ilagay, bigyan ko lang kayo ng konting walkthrough pa dito sa swing arm po natin. Kung makikita nyo, high grade aluminum, napaka-precise po ng pagkakagawa. Napakalinis, may ARM, Arumi Motor Parts na laser print dito. Ayun, napakaganda. Tapos yung adapter niya, di ko sure kung adapter tawag dito. Meron na po siyang dust seal dito kabilaan. Ayan, kung makikita nyo, itong brown na yan. Tapos meron pa dito. Pero ilalagay pa po natin yung dust seal from dito sa lumang swing arm po natin.
So para mas ano siya, mas matibay. At yun din po yung ginagawa ng iba eh. So mas okay kapag dodoblehan pa po natin yan ng dust seal dito sa taas tsaka dito sa baba. Tapos yung bushing dito sa swing arm po natin, lalagay po natin dito sa gitna. Tapos saswak na po yon. Tapos syempre bumili na rin po tayo ng bagong CNC rear nut para mapalitan po itong luma. Para terno-terno na, CNC na po lahat yung nandito natin. So yun, all goods na po tayo. Kailangan lang po natin baklasin syempre yung ating mga tambutso muna, 2 tornilyo do sa ilalim, tapos 2 rin dito. Ayan, bali natanggal na po natin yung mga forward natin, tambutso po natin, no? So ayan po yung comparison natin. Ayan pa lang kung makikita nyo, napakalayo. Pag CNC talaga yan, no, babagay siya sa mga CNC natin. Tapos yun, matibay din siya guys sa mga butas. Swak naman siya sa taas tsaka baba. Also dito sa part na to. Tapos, ito guys, repainted na to, no, kaya naman di na siya sobrang dumi, tingnan. Repainted na yan, may video tayo. Yung stock po natin is ganito yung itsura. Hirap linisin yan guys, hirap linisin, no. So, kailangan pa talaga natin baklasin yan, sabunan, tas brasan. O kaya naman ako nirepaint ko siya para maging ganito yung itsura. Pero gayon pa man, though mas malinis na siya tignan dahil repainted, mas maganda pa rin talaga kung babagay natin na CNC lahat yung mga nandito. Though stock is good naman guys, wala naman tayo problema dito sa stock natin, no. Nasa inyo na lang kung gusto yung mag-upgrade. Pero dito sa stock natin, wala tayong problema dyan guys. Matibay na matibay po yan. Nasa atin na lang kung mag-upgrade or magpapalit po tayo. So bago pa natin maikabit to, kailangan po natin tanggalin itong tornilyuhan dito para maiangat yung hagger. 2 po yan actually. Tapos 14 dito. Tapos itong malaking nut dito, 24mm. Ayan, baklasin lang natin yung arm natin. Ayan, baklasado na. Bali, ito yung mga kukunin natin guys. Itong dust seal. Ayan, dito sa harap. Tapos dito sa likod. So, sikwatin lang natin gamit flat screw. Katulad niyan, sikwatin lang natin. Yun, baklasado na agad. Ayan, dust seal siya na repintan ko lang ng konti dito. Tapos, yung dito naman sa kabila. So kunin ko lang din tong bushing na to guys. Itong isang bushing na to na nasa harapan. Kunin natin yan, gagamitin pa natin yan. Tapos kunin natin tong isang dust seal. Yun. Ay, medyo matigas lang siya, no, pero yun, nakuha naman natin. So ito yung sa harap, ito yung sa likod. So yan din yung ilalagay natin doon sa bagong swing arm natin, pati itong bushing. After po natin makuha yung dust seal dito sa likod, and dito sa likod yung isa, tapos yung isa dito sa harap. Also yung bushing, ililipat naman po natin yan dito sa ating bagong swing arm. So specifically dito sa adapter natin siya ililipat. So bago po natin siya itornilyo dyan, and saswak naman po natin yung tornilyo mamaya, ilagay muna natin yung mga dust seal natin. So yung dust seal na nanggaling dun sa likod guys, isilalagay po natin siya dito sa harapan. Kasi hindi siya kakasya dito sa likod. So sa harapan. So yung galing dito sa swing arm natin na stock, yung nasa likod niya, which is ito, mapupunta na po yan dito sa harapan. So no need na po lagyan ng grasa kasi dust seal po yan. Purpose po niyan is isil po yung part ng bearing sa loob po natin. So swak na swak naman po siya, hindi naman siya mahirap ilagay. Tapos yung isang dust seal naman syempre dito sa likod. So tingnan yung orientation, yung medyo may part na nakalubog or may hangin, dito po natin siya ilalagay. So pag ganyan yung orientation po niyan, swak lang natin at papasok naman po yan. Gamitan lang natin ng konting puwersa. Ayun, no, di ba? Swak na swak. Tapos itong bushing guys, pasok lang natin dito yan. Swak na swak yan. Yun, no, swak na swak, di ba? Pagkatapos, gamitin lang po natin itong mga Allen bolts na kasama sa swing arm po natin. Shoot lang natin yung mga yan dito. Swak po yung 6 na yan. So yung sa akin, 7 yung binigay, may pasobra siya, no? Ewan ko ba't 7 yan. Iswak lang natin, isa-isa dito yan. Tapos lagyan natin ng thread lock guys para hindi po siya agad matanggal, no? So yan, swak naman po yan dyan, may slot naman po yan. So hindi naman kayo maliligaw, hanapin lang natin yung butas. Ayan. So yung gagamitin natin na Allen tool is 5mm. 5mm, swak lang natin lahat yan dito. So kahit ano yung orientation, okay lang naman. Same lang naman yan, basta iswak nyo lahat sa butas. Tapos yun, lalagyan natin ng thread lock isa-isa guys, para matibay na matibay, no? So semi-permanent 243 yung gamit po natin. Yung oh, di ba? Yeah.
So yun, nahigpitan na natin lahat ng bolts. Pwede na natin siya lagay sa ating mga motor. So yun, nilagyan natin siya ng thread lock para matibay, no? Yan yung itsura niya. So fit na fit naman siya, wala naman siyang awang. So yun, tapos yung adapter dito guys, hindi na natin tatanggalin. Lalagay pa rin po natin yan. So yung galing sa stock yan. So yun, lagay na po natin siya sa ating mga motor. Check natin kung fit na fit po siya. Iyon. Iyan. Swak na swak guys. So sa tornilyohan, swak siya dito. Tapos swak lang din naman siya dito. So sumasagad po siya dyan. Tapos yung nabili nating CNC nut yung ilalagay natin dito. So palagay ko sa swak lang naman siya, ano. Medyo malaki pa yung clearance ng thread niya. So yun guys, para sa test fit natin, nilagay ko yung maninipis na washer, yung dalawa, dito sa dalawang bolts dyan para hindi po magasagasan yung swing arm po natin. Tapos ito, check natin, palagay ko dito natin ilalagay naman yan para sa ating mga muffler. Tapos sa rear nut po natin dito sa malaking tornilyohan dyan, ito yung CNC na ilalagay natin para babagay po siya, no? So test fit lang natin siya guys. Palagay ko naman sa swak lang yan. So gumagalaw siya kapag hindi pa nakahigpitan. So pag nahigpitan yan tapos di gumalaw, ibig sabihin okay na okay itong nut natin. Yeah, ay yun, all goods na. So tight na, all goods na siya. Umikot pa naman yung gulong. So tignan nyo naman yung fittings, napakaganda, di ba? Sheesh, ganda. Napaka-simple, napaka-minimalist, di ba? So bigyan ko lang kayo ng montage bago natin lagay yung tambutso. So yun, okay na po tayo sa fittings niya dito sa ating mga motor. Ilagay naman po natin yung ating mga 4-road kung ano yung magiging fittings po natin. So yan, na-fitin na rin po natin yung ating mga 4-road pipe. At kung makikita nyo naman, mas nagustuhan ko yung fittings niya ngayon kasi hindi na siya nakatutok dito sa plate number natin, no, nung nakaraan kasi nakatutok dito. So yung ginawa ko, pinaglaruan ko yung mga bushing guys. So ito mga bushing, makapal dito. Naglagay pa ako ng dalawang washer dito. Tapos dito, dalawang bushing nilagay ko, dalawang spacer. So yung isang manipis, kinuha ko siya dito. So yung ginawa ko, ano na lang dyan, washer na lang. Pero dito, may spacer pa siya. So need lang natin paglaruan. So kung stock pa yung inyong mga tambutso, gamitin nyo lang din yung mga stock na bolts po ninyo. Tapos ayun, laro-laruin po ninyo yung mga spacer. Panigurado sa swak po yan kasi itong 4-road nga natin nag-swak. So for sure, yung tornilyuhan nun, same lang naman dito sa 4-road. Paglaruan na lang natin yung mga spacer. Hindi naman ako masyadong nahirapan. Also, hindi naman nagka-problema sa ating mga tambutso. Hindi po siya nagkaroon ng singaw. Try po natin, no? So hindi naman po siya nagkaroon ng singaw. Ayun, kung makikita nyo, napakaganda. Yung buga niya ngayon dito na, hindi na dito sa plate number. Last time kasi dito sa plate number. So yun, wala siya singaw-singaw guys. All goods po. Kahit na nagra-route po tayo or medyo iba yung posisyon ng tambutso po natin, wala tayong naging problema. Mas naging maganda pa nga yung posisyon niya ngayon, no? Medyo align na siya compared sa dati. So yun, all goods po yung ating mga ARM swing arm para dito sa ating mga Honda Click. Kung makikita nyo naman yung detalye, napakaganda, napakakapal, also napakakinis po niyang tignan. So bumagay na po siya dito sa overall concept ni Scarlett po natin. So yung quality po nito, asahan po natin na pwede siya pang long ride. Also, syempre pwede sa mga pang show. So far so good, wala tayong naging problema sa pag-install. Yung mga bolts po niya, sakto po siya dun sa mga stock na tornilyuhan ng ating mga Honda Click. Actually may version 2 nito pero marami ng sanga-sanga yun at saka medyo maraming design. So gusto ko lang tong minimalist na design para mas malinis tignan, also mas mabilis lang din linisin. Talagay ko po yung link kung saan po natin nabili kung gusto yung po maka-score nitong ARM swing arm po natin para sa ating mga Honda Click. Pwede po sa version 2,
pwede po sa version 3. So meron na siya dito, oh, di ba? ARM, shock na swak. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Matibay at quality at napakagandang swing arm para sa ating mga motor. ARM swing arm. Bye-bye!